Gusto kong i-share sa inyo ang isang viral video sa TikTok at Facebook Reels, tungkol ito sa mayroong nag-interview, I think Kalye Survey to. Tinatanong mga tao, sinong mas magaling mangulo? PBBM or si former President Rodrigo Roa Duterte? Okay? Then i-relate natin itong speech kahapon ni Presidente Marcos Jr. na minamaliit niya ang kandidato ng Duterte Camp, pinapasaringan niya ang dating presidente na wala daw nagawa, maraming kapalpakan. So itong video na ito magpapakita kung sino ang mas magaling. Si former President Duterte or si PBBM? Bakit ba? Magaling po na magsalita eh. Uy, hindi ah. Zoe. Hindi ako. Wala ako. Hindi ka naman, hindi ka bias, no? Ikaw nga eh. Zoe po. Isa lang yung tanong ni Kuya. Opinion nyo lang naman to. Kung sinong magaling. Duterte. Bakit po si Duterte? Mas marami po siyang napatupad na batas tsaka natapos na mga infrastructure. Kasi po sa pagkakaano ko. Ayan, sige, thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you. Mag-survey, sir. Sige. For politics lang, so kung sinong magaling mamuno, si former President Duterte po ba or si PBBM? Kay Duterte ako. Duterte. Bakit po si Duterte? Unang-una sa drugs eh. Paano niya yung drugs, na-implement niya yung drugs. Na bumasan tayo talaga ng kaso sa drugs. Yun lang. Bumoboto na kayo? Ang tanong ko, sinong magaling mamuno sa ating bansa? Si former President Duterte or si PBBM? Parang alis parehas lang. Mas maganda pa si Duterte. Duterte. Bakit po si Duterte? Nabawasan yung mga drug. Drug masyadong magulo. Sige po, thank you po. Kayo, ma'am? Duterte ako. Bakit po si Duterte kayo? Mas maayos. Maayos. Basta, mas maayos si Duterte. Okay, so marami pong ganito mga Kalye Survey. Tinatanong nila, kino-compare, at sa lahat ng napanood ko, karamihan pa ring mga tao, saka yan, mga ordinary tao, tinatanong lang sa kalye, Duterte pa rin. So, grabe, yung speech ng Pangulo kapon, grabe ang pasaring niya sa kabilang kampo ng mga Duterte na ano lang daw, pinabili lang daw ng suka, nagkandidato na, tapos pinagmamayabang ng Pangulo, ang kanyang mga kandidato, pinaka-the best daw. Ang kandidato ng Pangulo, wala daw bahid ng tukhang. Okay, speaking of tukhang, ito, nag-message yung classmate ko sa elementary. Elementary to, more than 50 years, hindi pa kami nagkikita eh. So, basahin ko yung kanyang message. Sabi niya, "Hello, my elementary classmate. This is Nida Mon again. Just sharing a funny anecdote. I'm in Singapore right now." By the way, nakatira na sa US itong classmate ko na ito. "I'm in Singapore right now, on my way to Malaysia in a few days. Anyway, before landing, the pilot announced, 'This is a warning. If you are carrying cannabis or any illegal drugs, remember always that it's death penalty here in Singapore.' Then I thought of Junior. Junior. Kilala niya sino? Junior. Kung bakit naman. I wish he will ride on a commercial plane one day with Polvoron coming here sa Singapore. Wow! I had a smirk on my face, then was about to laugh loud.
laugh loud when suddenly I looked around me and everyone was serious. Now, why did I think of Junior? Hmm. God bless the Philippines. Take care. Oh, I don't mind if you vlog content this. Grabe. Bakit niya naisip si Junior pag warning ng piloto, this is Singapore. Baka may dala-dala kayo dyan na pinagbabawal. Death penalty sa Singapore ang may dala-dalang pinagbabawal na gamot. Okay? So, ngayon, binabatikos ngayon ang war on drugs ng PRRD. Ano daw, ang dami daw nakalas na kinabuhi. Tapos ngayon, ganda daw ng accomplishment. Kakaunti ang casualty sa war on drugs nila. Tapos tumatahimik na daw ang bansa. Well, bahala sila. But ang taong bayan ang maghusga kung alin ba ang nangyayari sa ground. Ako, panahon ni PRRD, wala akong takot. Gagala-gala kahit yan gabi. Ngayon, pag nagdilim na, hindi na ako kumpiyansa sa lalabas. Wala na. Ibang-iba na ngayon. Kaya kanina may napanood din akong reels na tatay, sabi yung reels, bumalik ka na dahil naglipanan na naman ang mga ito. Pinakita yung mga ginagawa ng mga tao na kalukuhan. Hindi ko lang maipakita dahil may music. Baka ma-copyright tayo. So, to me, PRRD is still the best. Hindi perfecto yung kanyang administration. Kaya lang yung kanyang war on drugs, the best. By the way, may napanood pa akong ano ba yun? Balita sa Taiwan. Isang kandidato doon. Ginamit niya ang accomplishment ni PRRD sa kanyang kampanya dahil talamak din daw ang problema nila sa droga sa Taiwan. Binibida niya si PRRD. Wow! Ganun ba? In 2022, BBM was praised because even after 30 years, they were oppressed and cheated with yellow. He didn't say anything bad to them. This 2025, BBM's speech introducing his Senate slate is so full of vile and hatred, even though they've only been fighting with Digong for 2 years. Power reveals who you really are. Ako, talagang bilib na bilib ako sa candidate BBM bago yung eleksyon ng May 2022. Talagang grabing kaliwat kanan ang batikos. Itong mga yellow, kakampings ngayon na kalyado na nila, sila yung sumisira at napaka-cool ang ating candidate BBM noon. Talagang sabi ko, ito ang tunay na leader, ito ang tunay na may gininto ang puso. Dahil hindi talaga siya, sabi niya, I do not indulge in negative campaigning. Grabe, so humanga ang sambayan ng Pilipino sa kanya, kaya maraming bumoto, 31.6 million. So nag-iba na po ang ihip ng hangin. Yung speech niya kahapon, nung present niya yung kanyang mga kandidato, nako, grabe, palaban na siya. Yung dating Mr. Cool, cool na cool siya noon eh. Ngayon, palaban na. Ano bang nangyari? Kaya sabi ni Sas, power reveals who you really are. Pag nandyan ka na sa kapangyarihan, lumalabas na kung sino ka talaga. Yun ang ibig sabihin ni Ito,
meron ding nag-share ng bayan ko sa Facebook reel ito. Tungkol pa rin yan sa pangangampanya noon, okay? Pakinggan natin to. Parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Si BBM na, hindi nag-graduate sa college. Tumakbo pang presidente ang lentek. I believe and I do not indulge in negative campaigning. Yo! Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Si BBM na, hindi nag-graduate sa college. Tumakbo pang presidente ang lentek. I believe and I do not indulge in negative campaigning. Okay. Nakita, nagtataka. So, nasaan na yung dating BBM na I do not believe, I do not indulge in negative campaigning. Yung speech niya kahapon, sabi ni Sas, puno ng hatred, puno ng full of vile and hatred. Anyway, magbasa tayo sa mga comments dito sa post ni Sas. Yung nagbago ng presidente. Constance Yu, sabi niya, napaka-awkward pati sarili niyang slate, walang believe, at wala man lang pumalakpak, lalo na yung audience. Alam nila sa sarili nila, malayo sa katotohanan pinagsasabi niya. At imposibleng masabi mo mga yon nang hindi blank. Jose Enrico Libunao. Absolute power corrupts absolutely. Naaram luwap. Ha ha ha, wala pa ngang 1 taon 11 out of 12 sa itinaas niyang kamay mga bumabato ng tai sa kanya since 2016. Ganun ba? Hindi ko alam yung itong mga kandidato nga itinaas niya. Ay, oo nga pala, no? Si Manny Pacquiao. Nako, meron ding reels dito. Sinasabi ni Manny Pacquiao na mag-isip-isip kayo. Pag butuhan nyo yung Marcos na yan, magmamartial law. Ang dami niya, yan, mga kurakot na yan. 11. Sino ba yung mga itinas pa niya? Kalaban niya, Lacson, Soto. Wala na. Yung tao na pamilya na nilapitan nila noon, nagmamakawa na tulungan nyo kami, matatalo kami kung walang tulong ng Visayas at Mindanao. Di ba ganon? Pumayag naman. Ang Duterte tumulong. Ayun, nanalo na sila. Sino na ang kanilang tinitira, kinakalaban, kung sino yung tumulong sa kanila. Grabe. Mia Miranda, sabi niya, the president is hopeless. Hindi ko na lang basahin yung iba. Janjan Comite, sa administrasyong ito, lahat nalalaman natin ang tunay na ugali nila. Kaya wag nang palampasin ang mga yan. Dapat straight vote. PDP laban lang tayo. Peng Inoya, akala mo mabait noong nakaupo, naging blank. Medyo masama, wag kong basahin. Si FPRRD hindi ganyan. Kahit mahilig magmura, his heart and mind in the right place. Ito, nalasing sa kapangyarihan. Anyway, ganyan talaga sa politika. No permanent friends, no permanent enemies. Weather lang yan. Okay? So, yung tunay din nating pagkatao, malalaman mo na talaga yan pag yan na, nasa iyo na ang kapangyarihan. Lumalabas yung tunay. Kaya nga, power corrupts.